DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di marinig. Take 2. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Bakit tulungan mo akong maghanap ng magaling na gymnast instructor? Oo. Nakay. Bakit? Kung magaling lang sana ako, matagal na tayo nagbarti-bartikal dito. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. 5 ng buwan ng Agosto, abay Ghost Month. Buti na lang hindi nag-ghost si Kaloy. Ayan. Pangulong Bongbong Marcos pinanguna ng sambayan ng Pilipino sa pagbati kay 2 gold Olympic medalist Carlos Yulo. Wow, congrats! 2 gold Olympic medalist Carlos Yulo gagawaran ng Medal of Excellence ng Senado, 6 million pesos cash incentive mula sa Kamara. 35 million pesos na halaga ng condominium at cash. At iba pang benepisyo, abay kasama ang 3 million mula sa Chooks to Go. Naghihintay sa pag-uwi kay Kaloy Yulo. Presyo ng petrolyo may katiting na rollback bukas. 10 sentimos ang tapyas sa gasolina habang 20 sentimos naman sa diesel. Pro-PUV Modernization Group nagprotesta patungong Malacanang. Programa hiniling sa Pangulong Marcos na huwag suspindihin. Taas sweldo ng mga empleyado ng gobyerno hindi kasama ng uniform personnel ayon sa Malacanang. Panukalang 6.35 trillion pesos na national budget para sa 2025. Sinimulan ng busisiin sa Kamara. Defense agreement ng Pilipinas at Germany pinaplansya para malagdaan ngayong taon. Compound naman ng Kingdom of Jesus Christ. Sinugod at ginalugad ng PNP SWAT para hanapin ang puganteng si Pastor Kiboloy. Mga pulis at Chinese kidnappers nakparilan sa Pampanga, isang pulis ang patay at isa ang sugatan. At sa detalye na ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buong sambayanan sa maalam at mainit na pagbati kay 2 gold Olympic medalist Carlos Yulo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulong Marcos na walang angkop na salita na makapagsabi kung gaano ka-proud ang mga Pilipino sa tagumpay ni Yulo sa 2 kategorya ng gymnastics. Sabi pa ng Pangulo, nagkakaisa ang lahat ng sambayanan sa buong mundo upang ipagmalaki ang pagkapanalo ng isang Pinoy. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos noong Sabado na kumpiyansa siyang hindi lamang isang gold medal ang maiuwi ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. At hindi naman siya binigo ni Yulo nang masungkit nito ang gold medal sa floor exercise at men's vault finals sa kategoryang artistic gymnastics. Sana kaya ko rin yan. Lakay mag-split nga, hindi ko na rin kaya. Pero
Pero Kala ko kaya mo mag-split. hindi kaya lakay. Proud at masayang-masaya ang ama at lolo ni Carlos Yulo sa pagkapanalo ng 2 gintong medalya nito sa Paris Olympics. Sa eksklusibong interview ng DZRH kay Kagawad Mark Andrew Yulo ng Barangay 711 sa Leverisa, ikinuwento nito na napuyat sila sa panonood sa kanyang anak. Ayon kay Kagawad Dudes, kung siya'y tawagin sa kanilang lugar, napansin niya na wala ang kaba ng kanyang anak sa gitna ng performance nito. Narito ang tatay ni Kaloy. Masayang-masaya po kasi hindi namin expect na parang naging Asian game ang laro ni Kaloy sa Olympic ngayon. Parang nawala yung kaba. Masaya po. Galing. Napuyat kayo kagabi. Opo, puyat. Ilang araw kami puyat. Kasi kada laban naman yan, talagang pinagpupuyatan at pinagdarasal. Para lang magabayan si Kaloy. Nakausap din ng DZRH si Mang Rodrigo, ang lolo ni Kaloy, na nagkwentong kasama niya ang 7 gulang na Yulo nang madiskubre ang talento nito. Ayon kay Mang Rodrigo, nagsigawan sila, pati ang kanilang mga kapitbahay, nang malamang nakakuha pa ulit ng isa pang gold medal si Kaloy sa nagpapatuloy na Olympics. Congratulations! Asa si Lolo? Parang mistiso si Lolo Lakay. Oo nga, ayan, parang ako lang. Oo nga, hindi kayo nagkakalayo Lakay. Congratulations sa Lolo Rodrigo at Kagawad. Ayan. Malapit na kasi Lakay. Baka next month sa BGC na sila Nasa titira. Taguig na sila, Wow. In-upgrade pa ni Ninong. Oo nga Andrew Tan ng Mega World, ha? Dati 2 bedroom. bedroom, baka ngayon 3 bedroom. 3 bedrooms na Yes. ngayon. Wow. Tapos fully furnished. Wow. May cash pala kay incentive. Oo, baka anong floor kaya yan, ha? Sarap sigurong tumira dyan, ha? Samantala, pagkakalooban naman ng Senado ng Medal of Excellence, ang gymnast na Carlos Yulo. Ito ay bilang pagkilala sa nakamit na 2 gold medals sa gymnastics sa 2024 Paris Olympics. Unang nagay ng Senate Resolution 1105, si Senate Majority Leader Francis Tolentino, na sinundan ni Senator Joel Villanueva para sa nasabing parangal. Ayon kay Senator Tolentino, may ibibigay din na cash incentive, ngunit pag-uusapan pa nila ni Senate President Francis Chis Escudero at iba pang mga senador kung magkano ibibigay kay Yulo at sa lahat ng mga medalist na lumahok sa Paris Olympics. Ang kapatid ni Senator Tolentino na si Mayor Bambol Tolentino, si most worshipful mga kuyang, na presidente ng Philippine Olympic Committee, ay magbibigay din ng house and lot. Ang dami mapagpipilian. Yes, kay Kaloy Yulo sa Tagaytay City. Wow, May kaswerte pang-staycation naman. na Lakay. Galing. Ayan, congrats ha. Ayan, Mayor Bambol, ha? Abay, mula nung kayo naging presidente ng Philippine Olympic Committee ay nakasali na tayo, nananalo na tayo ng medalya sa Olympics. Ginaganahan natin yung mga atleta natin, Lakay. Samantala, aabot na sa 6 na milyong piso ang ibibigay na cash incentives ng Kamara kay Carlos Yulo matapos itong masungkit ang 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, may ituturing na sports hero at national treasure si Yulo dahil sa kanyang husay sa artistic gymnastics. Bukod sa 6 na milyong piso, may matatanggap pa si Yulo na cash reward mula naman sa fundraising campaign ng mga kongresista. Gagawin din si Yulo o gagawaran din si Yulo pagbalik nito ng bansa ng Congressional Medal dahil sa kanyang tagumpay sa Olympics. Eto na nga, in-upgrade na. In-upgrade ng Megaworld Corporation ang reward nila kay Carlos Yulo matapos ng masungkit ay 2 gintong medalya sa gymnastics sa Paris Olympics.
Ayon sa Megaworld ng pag-aari ni business tycoon Andrew Tan, mula sa dating 24 million magiging kabuang 35 million pesos na ang gantipalang ibibigay kay Kaloy pag-uwi nito sa Pilipinas. Sabi ng Megaworld, sana gayahin dito ng mga business tycoons, mga billionaires, ano ha? Mga nasa Forbes magazine ang mga pangalan. Ipinaabot na nila ang 35 million pesos ang papremyo kay Kaloy kasabay din ng pagdiriwang ng kanilang 35th anniversary. Ayun naman pala ayan. Happy 35th anniversary ninong Andrew Tan, ninong Winston Ko. Ayan. Pag magka-35 years old, laki pwede rin ba? Gusto maambunan? Saklaw ng papremyo ito ang 32 million pesos na halaga na fully furnished 3-bedroom condominium sa McKinley Hill. Wow! At meron pang 3 milyong cash na bonus. Talaga naman pagpalain kayo ni Lord. At hindi lang yan Miss Teya, ha? Abay, bukod dyan ay eto pa ang naghintay kay Kaloy Yulo. Ayan, 10 million pesos mula sa government batay sa batas, ha? Ayan, at meron pang fast food commercial. Wow! Toroy! Ano, Chowking, Jollibee, McDo. Palagay ko McDo. Bukod pa to sa Lakay, sa Chooks to Go. Palagay, yun, bukod sa Chooks to Go. Ayan, okay. Kasi malamang McDo ito. Kasi McDo Andrew Tan na may-ari yan ha? Okay, oo. Abe, unlimited airfare. Aba! Kasama na lang Lakay, mabayaran. Ayan, sa Palba ito, sa Cebu Pacific o sa AirAsia, ha? Unlimited gasoline. Wow! Uy! Penge! Aba, ito si Miss Teya, ito mabigat. Ano yung Lakay? One franchise ng big fast food company. Wow! Ano kaya ito, ha? Sayang siguro yung TF niya Lakay dahil sa pagiging model niya. Oo nga, ano ha? Ito nga, tons of brand endorsement. Sinasabi ko na nga ba ha? Ano, Nike ba to? Adidas, Uniqlo. Ayan, oo. Kaya lang ayoko nito, baka masira ang katawan niya ha? Lifetime Viking buffet. Oh, ayan. At meron pang mga TV guesting ngayon. Wow. Sana maipilan niya rin tayo Lakay. Oo nga, ano ha. Ayan, subukan natin ha. Para makahingi din ako ng tip kung baka mag-iba na ako na sports. Ayan. Kaya mo ba natin Lakay? Kakayanin siguro yan. Ayan. Isugol na natin to. Oo, ayan. Para magkaroon tayo ng kondo sa BGC. Ayan. Sa iba pang balita, nagdulot naman ng usad pagong na trapiko ang isinagawang Unity Walk at kilos protesta ng mga transport group sa bahagi ng Welcome Rotonda kaninang umaga. Nagtungo ang grupo sa lungsod ng Maynila at sa Menjola para iparating kay Pangulong BBM ang kanilang hiling na huwag payagan ang nais ng Senado na ibasura ang pinaghirapan na Transport Modernization Program. Pero paglampas sa Welcome Rotonda ay agad namang hinarang ng mga operatiba ng Manila Police District ang grupo pagpasok ng Espanya sa Sampaloc. Pero matapos ang negosasyon ay pinayagan ng grupo na magtuloy ng Menjola. Una nang iginiit ng grupo grupong Magnificent Seven na magsasagawa sila ng mga pagkilos para tutulan ang pinirmahang resolusyon ng Senado na naglalayong suspindihin ang Transport Modernization Program ng gobyerno. Sabi ng pinakamalaking samahan ng transportasyon, malaking insulto sa hanay ng mahigit sa 81% ng buong transport sector na tumaya at sumuporta sa napakatagal ng hangarin ng pamahalaan na modernize ang transport industry ng Pilipinas. In fairness naman sa mga senador, kay Senate President Cheese,
temporary lang naman yan eh. Itutuwid lang yung mga mali. Ayan, doon sa gusto naman natin ng PUV modernization. Ipa-polish lang. Yes, katulad na lamang nung pagbili siguro ng mga sasakyan jeep, ha? Abay, siguro tangkilikin yung sarili ng atin. Locally made. Oo, yan, ang gaganda ng gawa ng Sarao Francisco Motors dyan eh. Ha? Bakit kukuha tayo ng important na galing China na ang mahal-mahal pagkatapos after 1 year pagka nasira na, wala na mabiling piyesa. 5+1 ka mo lakay. 10+1 Ay, yata. 10+1. Nababahala yata yung mga nagrally kanina yung iba dyan, yung mga leader nila, ha? Kasi baka bawiin yung mga komisyon nilang pinambili ng Toyota Land Cruiser. Ay, wow! Oo. Talagang may pinagkakitaan talaga. Ay, yun lang. Yan ang mga dapat yan ang gustong ayusin ng mga senador. Babalikan natin alam pang detalye ng ating mga balita. Compound ng Kingdom of Jesus Christ. Naku, sinugod at ginalugad ng PNP SWAT para hanapin si Pastor Kibuloy. Pero hindi natagpuan si Pastor. Samantala, taas sweldo ng mga empleyado ng pamahalaan. Hindi raw kasama ang mga uniform personnel. Hindi na kasama mga sundalo at mga pulis. Kasi dinoble ni Pangulong Digong ang sweldo nila nung araw eh. Ayan. At mga pulis at Chinese kidnappers nagkabarilan sa Pampanga. Isang pulis ang namatay. Ang detalye ng mabalitang, ito nga pala mga kuya, huwag mo nang magpapagas ha. Ayan. May oil price rollback bukas. Wow. Laki-laki ha. Ayan. Kaya ikaw muna, Mr. Huwag mo nang magpapagas ngayon ha. Nasa enough pa naman Enough yata. pa na. Ayan, huwag ka na muna mag-aircon. Tsaka hindi bibirit-birit. Ayan, oo. Dahil ang rollback sa diesel bukas, limpak-limpak na 20 centavos kada litro. Ay, wow. Laki. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang. Ayan, teka muna, sa Biyernes na ilalabas yung Toyota Tamaraw, ha? Ayan. Ay, may bago lakay. Yes. Oras sa Mr. Michael is my guy. Alas 4:27. Alas 4:33. Bago ang mga reports, standby Milk Regunan, standby Let Narciso, standby Raymond. Batilan natin ng happy birthday si Kong. Si Congressman Kid Peña ng Makati. Magpapadonut daw siya mamaya. Wow. Ayan, happy birthday Kong. Salamat tayo dyan. Ay, may donut daw. At happy birthday din kay DOTR Undersecretary Jeremy Regino. Aba, Yusek Jeremy, ha? Abay, agpainom ka, apo. Ayan. Binabato ka ni CBC at ni Manong Oka at Team Orbos. Happy birthday, Kuyang Obet Posadas ng TM Calao. Noble Berosipol Manu Villarica. Berosipol Gerard Ceballos. At Mr. Attorney Rolly Borja ng Sandigan 82, kay Sister Alisa Cau at Victoria Hamoralin. Pahabol din na kay. Happy birthday daw kay Yuel Reyes. O nga pala, kay Yuel Reyes, munti natin makalimutan, butit na alala mo, ayan, bumahaan ng cholesterol free na lechon dito kanina. Di mo inabutan? Hindi ko inabutan. Binagyo eh. Ayan. Happy birthday, Yuel Reyes. Tignan mo ito si Yuel, ha? Abay, batang-bata pala ito, ha? Ayan, 24 lang pala ito. At congratulations din kay Trade Acting Secretary Cristina Aldeguer Roque. Abay, mga Aldeguer dancers kaya ito? Ayan, Ayaw nga lakay. At belated happy birthday kay PJ Romy Barsa. At magandang hapon din kay Kuyang Jong Francisco ng Drip Bag Coffee. Ayan, coffee drops. Sarap-sarap ng kape mo, Kuyang Jong.
Sa detalye ng mga balita, lifetime pension sa mga Olympic medalist. Pinag-aaralan na ng Kamara de Representantes. Huwag nyo ng pag-aralan, gawin nyo na. Yan ang pinakagusto ko, Lakay. Gawin nyo na, ha? Dahil pagka naman sila ay nanalo ng medalya, ay ang laking karangalan ng Pilipinas niyan, ha? Kanino nga panukala yan naman ng Milky, ha? Aris number 12, Milky Regunan, please kami na Milky. Lakay at Teya, pag-aaralan ng Kongreso na madagdagan ang benepisyong binibigay ng gobyerno sa mga Olympic medalists kabilang buwan ng pensyon para sa mga ito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang karangalang hatid sa ating bansa ni na Carlos Yulo, Heidelin Diaz at ating mga Olympian ay hindi kailanman masusuklian. Pero maaari natin kilalanin ang kanilang tagumpay sa pamagitan ng pagbibigay ng benepisyo mula naman sa pamahalaan. Sabi ni Romualdez, pag-aaralan ng Kamara ang pagbibigay ng lifetime pension sa lahat ng mga Filipino Olympic gold, silver at bronze medalists na nagdala ng karangalan sa ating bansa. Magsisimula ito sa edad na 40 o sa kanilang pagreretiro mula sa larangan ng palakasan. Ipinag-utos din ng Romualdez sa mga kaukulang komite na pag-aralan ng amyenda sa Republic Act 1699 o ang National Athletes and Coaches Benefits Act para malaman kung nakatutugon hanggang yun ang batas, pangailangan ng mga atleta at kanilang mga coach. Una rito, naglaan na ng 6 million pesos na cash incentive ang Kamara para kay Carlos Yulo dahil sa 2 medalyang gintong nasungkit sa 2024 Paris Olympics. Nagsumid na rin Lakay at Teya ng House Resolution 1839 si Abra Representative Ching Bernos para naman gawaran ng Congressional Medal of Excellence si Carlos. Siguro, Manamilki, ayan na siguro ang magandang gawin din ni Speaker Romualdez. Ayan na. Baka pwedeng mag-create ng Department of Sports na lang. Uy, ayan, maganda yun, para matutukan ang ating mga atleta at maglaan ng sapat na pondo. Tama. Ayan, oo. Kung may sapat na pondo ang ating mga atleta, abay hindi Matatain. lang yulo ha? Ang mapuproduce natin sa Olympics. Baka marami pa. Correct. Marami pa. Baka marami pang Yulo at mga Diaz. Yan. Yes. Kumbaga, iba-train natin. Mhm. Kasi Lakay at Teya sa ibang mga bansa, nag-scout sila sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. At Correct. kinukuha yung mga bata pa lang. Train na yon at sinusuportahan ng gobyerno para pansabak nila sa mga international games. Kaya naman, ang karangalan, di ba, nagbibilang sila ng mga Olympic medals, mga ginto ng medalya. Dahil ito tinitrain nila nung maliliit pa sila. Hinuhubog talaga, hinuhulman, no? At saka tinatawag ko rin si Idol. Ayan, Ano, Lakay? si Manny Pacquiao. Ayan, dapat mag-sponsor din ng mga Athletes. potential boxers natin. Oo, yan. Kayang-kaya ni Idol yun. Bilyonaryo ito eh. O, dapat Senator Manny Pacquiao magtayo Yes. ng school para sa mga boksingero. Correct. Kasi sila, Rafael Nadal, meron siyang school for tennis. Kaya naman yung mga nanalo doon, mga Olympian din. Ayan, Kaya si sumasama sa mga si Alex international Iyala, di ba? Ayan, Yes. doon nag-aaral. Ayala ay produkto ng Rafael Nadal Academy. Ayan, okay. Marami. At saka sa golf, ang dami rin mga galing, ha? Ayan, magagaling din. Good luck kay Bianca Pagdanganan Lakay. Kailan ba ang laro ni Bianca? Kailan ba ang laro? So, alam mo, parang bukas yata ang laro. Bukas. ng Ayan. Good luck. Okay. Maraming salamat, Madam Milky. Magandang hapon sa iyo, Lakay. Teya, ako si Gio Criguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ang Pangulong BBM hinamon ang mga bagong Career Executive Service Officers na lalo pang pag-ibayuhin ang pagiging lingkod bayan. Idatali mo RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Miss Leth. Let Narciso. Wala si Let. Wala. Ayan, dumako tayo kay Raymond. Pagtanggal sa mga police security ni Vice President Sara Duterte, pinanindigan ng Philippine National Police. Idatali mo RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, pinanindigan ng Philippine National Police ang ginawa nilang pagtanggal sa 75 pulis na dating nakatalaga bilang security ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order na pinamumuno ni Senator Ronald Batu de la Rosa
Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na bahagi ng mga pagbabago sa PNP ang kanilang ginawa dahil hindi lang si VP Sara ang kanilang tinanggalan ng security, kundi may iba pa kasama na ang kanyang mga kaklase na retiradong mga general. Git ni General Marbil, walang politika sa kanilang ginawa bilang sagot kay Senador Robin Padilla, kundi bahagi ng rationalization program nila ito. Wala din umano silang nakikitang banta sa buhay ng pangalawang Pangulo dahil maraming mga Pilipino ang nagmamahal sa kanya. Maliban pa sa pagbabagong ipinatutupad na ang Presidential Security Command, ang nangangasiwa na sa threat assessment sa security ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Narito si General Marbil. Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel. Then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Sa panig ni Senador De La Rosa, umapila ito na bigyang laya si Vice President Sara na pumili ng mga pulis mula sa Davao na kanyang security. Hindi baling hindi na may balik ang tinanggal na 75 na pulis. Ang mahalaga ang 31 natitira ay mga pulis Davao na mas matatapang. Narito naman si Senator Bato De La Rosa. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal, ay... Ito si RH28 Raymond Advance, nagulat para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Huwag naman kasing alisin lahat. Magtira ng kahit 5 man lang. Pinalitan lang siguro yung iba lakay. Ay, inalis lahat eh. Lahat ba? May binabalik daw, kaya lang choice ni PNP Chief. Natakot si Inday. Baka binibili i-espehan lang siya. Tik-tik lang pala. Gusto ni Bato. Ayan, Senator Personal. Bato. Yung choice ni VP Inday na trusted niya sa kamag-anak o kakilala sa Davao. Yan, O silet muna, sandali lang Het. Balikan natin silet. Pangulong BBM hinamo ng mga bagong Career Executive Service Officers na lalo pang pag-ibayuhin ng pagiging lingkod bayan. Ida-tayo mo RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Ms. Thea Lakay, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala sa mga natatanging Career Executive Service at ang panunumpa ng mga bagong talagang CES officers. Sa seremonya sa Malacanang, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng CES na ani nagsisilbing mga haligi sa pamamahala. Ito anyang humuhubog sa mga leader na nagtataguyod ng epektibo, episyente at profesional na sistema ng pamahalaan. Kaya naman pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang mga awardee sa kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko at sa paghahanap ng mga solusyon sa mga problemang nagpapahirap sa mga tao. Hinamon naman ito ang mga bagong talagang seso na lalo pang pag-ibayuhin ang pagiging lingkod bayan at patuloy na isabuhay ang pagiging makabayan, mahusay at may integridad. Narito si Pangulong Marcos. I challenge you to join me in reinventing ourselves as civil servants and the bureaucracy to provide the stability and continuity that we will need for our long-term programs and visions for them to succeed. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Lakay? Kailan pupunta si Kaloy sa Malacanang? Wala pang schedule, Lakay. Wala pa schedule. At saka wala bang patikim man lang kung anong ipapakimkim ng presidente kay Kaloy? Oo, wala pa, Lakay, pero ako naniniwala ako na meron. Kasi, matatandaan niyo yung sa Southeast Asian Games dati. Yung premyo doon, Lakay, dinoble ni presidente. Ano dinoble yung... Yung premyo nung mga nakasungkit ng medalya ng Southeast Asian Games. So, Southeast Asian Games lang yan, ha? Oo.
So, ayan, aabangan natin. Dapat hindi nakirmet ang presidente rito. Oo, mas generous para mas ganahan pa yung mga atleta natin, Lakay. Olympic ito, ha? Dyan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Edniel Parosa, standby Noche Cacas, standby Miss Ali Ekatlo de Fort. Uy, nakiramay nga pala tayo si Miss Thea. Ha? Ayan, yung si Mother Lily, sinundo na pa ni Lord. Ayan, dahil pinasiga itong si Mother Lily. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:46. Kasi kung maalala mo si Asian Games pala, Lakay. Asian Games ba si Onyok, ha? Pero kahit na pinangakuan ha? Kaya lang hindi ibinigay yung lahat. Ayan. Oo, Lakay. Babantayan natin ito, ha? Ayan. Tututukan natin. Tututukan natin pagka nagkalimutan ipaalala natin, araw-arawin natin sa radyo. Hindi tayo mauumay, Lakay. Paalala. Paalala lang naman, ha? Padadalan pa natin sila ng Memo Plus Gold. Ayan. Samantala, sa detalye pa natin mga balita, 11.7 billion pesos inilaan para sa pagbili ng helmet sa armors ng mga sundalo. Ayan. Mahal naman yata, 11 billion. Ayan, helmet lang yan. Saka anong klase armor yan? Mga bulletproof ba ito? Alamin natin ang report mula kay wala pang baril yan, ha? Ayan. Abay, tingnan mabuti yan. Baka mamaya peking Kevlar naman yan. Naging issue yan nung araw si Miss Thea, ha? Substandard lang. Yung Kevlar helmet ba yun, ha? Ayan, tinatagos ng bala ba? Ito ba yun o ibang klase ng helmet? Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay, parang basketball lang. Mas importante yata ang depensa. Wala pang bala at barel. 11.7 billion pesos na dahil nakatakdang bumili ang Department of National Defense ng 115,000 pieces ng ballistic helmet at body armor para sa mga tropa ng Philippine Army. Sa bid bulletin na nakapaskil sa website ng DND, makikitang may pondo ang proyekto, mahigit 11.7 billion pesos, higit 8 billion para doon sa armor at 2 billion pesos naman para doon sa helmet. Bukas umuna ito sa parehong foreign at local manufacturer, salig sa 2016 revised IRR ng Government Procurement Act. Kabilang sa requirements ng DND ay ang pagkakaroon ng bidders ng karanasan sa parehong proyekto. Sa nagdaang 5 taon, oras namang manalo, dapat nilang maihatid ang helmet at body armor sa loob ng 5 taon din o 23,000 na piraso annually. Kinumpirma naman ni Army spokesman Colonel Louis de Maala sa panayam ng reporters na maghahanap na sila ng bagong kagamitang magagamit na proteksyon daw bilang bahagi ng modernisasyon ng Philippine Army. Paliwanag ni de Maala, may expiration kasi ang naturang equipment kahit mayroon na sila nito dati. Natutuhan umano nilang kailangan ng hukbong katihan noong kasagsagan ng gyera sa Marawi. Kaya lang bakit yan ang priority, di ba dapat armas? Ayan. Kumpleto na ba yung mga armas natin, mga baril natin, Armalite, mga ha? Mapaputok. Oo, unahin mo na siguro yun. O kaya bili tayo ng yung package na. Baril, tsaka may helmet na. Ayan. All in one. Bakit naman helmet lang tsaka bulletproof? Sabi nga lang kay paliwanag nga ni Colonel de Maala, may expiration daw kasi so expired na yung mga dati nila. Kaya expired na yung helmet tsaka yung mga armor. Nag-expire pala yung helmet? Ayan. Pares tayo ng tanong lang kay may expiration pala. Actually, yes. Oo. Parang nalulusaw kasi yung loob niya lang. Kumakapak. Ganun ba yun? Pagka matagal na nagiging brittle na. Ayan, parang peanut butter. Peanut brittle. Parang peanut brittle lang. Ang abangan natin lakay at Miss Thea kung ano pa yung magiging bahagi ng modernization sa bahagi naman ng Philippine Navy. Kasi sila yung nakaharap doon sa tensyon sa West Philippine Sea. Uy, nagulat ako. Nandyan ako sa Harbor Square kanina.
Ang lalaki ng mga yate dyan, Edgel, ha? Nakapark, Oo, lakay? nakapag sa, ayan, dito sa parking na ano, ng headquarters ng Philippine Navy. Ang dami nakapark na yate dyan. Ang lalaki, Diyos ko. Sino kaya mga may-ari ng mga ito? Oo, hindi mo na tayo inayong sumakay. Yati Balakay. Ano, Yati ano? Balakay kasi yati ba ang nakita mo kasi kanina ata rin ng ang dating ng Vietnamese Coast Guard dito sa Manila Bay. Yate eh. Mga yate yate. eh. Oo, lalaki. Oo, luxury. Luxury yacht. Kanino kaya yan? Ayan, anyway, sige. Ayan, sana nga ay huwag magkaroon ng anomalya. Ayan, Ayan. dito sa bilihan ng helmet. Correct yan, Lakay. At sana nga ay magamit ito ng husto at mapunta sa tamang bidders. Itong 11.7 billion pesos na pondo. Balik sa inyo, Lakay at Miss Dea. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, paghahanda ng Bucor para sa NBP closure sa Muntinlupa, lalo pang pinaghahandaan. Paglilipat sa mga persons deprived of liberty, nagpapatuloy. Idetali mo RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Teya Lakay, panibagong batch ang 100 persons deprived of liberty o PDL ang nailipat na mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa patungong Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., sa kabuuan umabot na sa 7,579 ang bilang ng mga PDLs na nailipat na mula NBP papunta sa iba't ibang operating prison and penal farm sa bansa. Ayon pa kay Katapang, ang naturang batch ay umalis mula sa Batangas Port bandang alas 4 kahapon at dumating sa Sablayan alas 10 ng gabi. Dagdag pa ni Katapang, ditong nakaraang buwan, nasa 500 PDLs din ang nailipat sa Sablayan bilang bahagi ng patuloy na decongestion program ng Bucor at paghahanda para sa nakatakdang pagsasara ng NBP bago ang taong 2028. RH27. Oy, Noche. Pakisumbong nga ito kay Bucor Chief Joel Katapang. Kasi merong isang tauhan ng Bureau of Corrections. Ayan, ano ba yung PGI? Prison Guard 1 ba ang tawag dito? Prison, corrections officer sa Lakay. PGI ito nakalagay na pangalan niya eh. Ayan. Itong isang taga Bucor Noche, abay nakasagi siya, nakabangga siya ng kotse sa may Skyway, diyan sa may Alabang, ha? Abay tinakbuhan nitong taga Bucor. Ayan. Siya ay nakotse ng Toyota Vios na kulay light blue. Ang plate number ay Nancy Echo Yankee 2729. Hinabol pa nung binangga niya, ha? Ayan. Siguro nagkatabi pa sila sa Skyway. Siguro nung makitang lady driver at saka bata ang kasama, tinakbuhan. Oo. Walang ha? Ang pangalan, ito, na-verify na sa LTO, ang pangalan, nakarehistro yung kotseng Toyota Vios na NEY 2729. Ang lumilitaw na pangalan na may-ari ay John Edward Basi. Ayan. PGI Prison Guard 1 John Edward Basi, Bureau of Corrections. Ayan. So ito ang lumilitaw. Oo. Ayan. Abay PO2 pala ito. Ayan, PO2 John Michael teka ha. PG1 John Edward Basi. Ayan, parang Basi lang, parang pa-check mo nga kay kay Bucor Joel Katapang. I-coordinate natin na Lakay at para mabigyan ng action, disciplinary action. Ito na nangyari nga sa Skyway Lakay. Okay, maraming salamat, Noche. Balik sa inyo na. Samantala, bago ang balita mula kay Miss Aliyah Ginalugan, sinugod
at ginalugad ng SWAT team at special team ng PNP ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City kaninang madaling araw. Sa isang FB video post ni Richard Reyes, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, pinasok at sinabi nito na hinalughog ng mga pulis ang bahay ng ilan sa mga miyembro ng kanilang grupo. Tinutukan pa una ng baril ng mga pulis ang mga naturang residente sa compound ng religious group ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang pagsugod ng sinasabing taon ng PNP ay para hanapin ang kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy na meron ng arrest warrant. Showbiz na ba tayo, Lakay? Basa pa ako kasi hindi Basa. nakasama ang mga uniform personnel. Sige, basa muna. Sa dagdag sahod ng mga empleyado ng gobyerno ngayong taon. Paglilinaw ng Presidential Communications Office base sa Section 2 na Executive Order No. 64, tanging ang mga civilian government personnel lang ang sakop ng salary adjustment. Maliban sa mga uniform personnel, hindi rin kasama ang job orders, contracts of service at ang mga nasa consultancy o service contracts na walang employer-employee relationship. Inilabas ng Malacanang Executive Order para sa taas sahod noong Sabado at epektibo 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette. Samantala, patay naman isang pulis habang sugatan ang isa matapos sa makaengkwentro ang dalawang Chinese kidnapper sa Pampanga. Kinilala ang napatay na si Police Staff Sergeant Nelson Santiago. Habang ang nagpapagaling naman mula sa operasyon ay ang sugatang si Police Chief Master Sergeant Eden Akad. Babae. Nangyari ang enkwentro ng salakay ng PNP Anti-Kidnapping Group sa koordinasyon ng Chinese Police Attaché. Buti naman ay pagtulungan ng Chinese Embassy. Ang isang bahay sa Angeles City noong Sabado upang i-rescue ang mga dinukot na sina Zhou Lin at Zhou Jiang. Pawang mga Chinese nationals. Pero nauwi sa baril ng operasyon matapos magpaputok ang mga suspect na kinilalang sina Hukay at Ryudon na nagresulta sa pagkamatay ng pulis. Pero ang good news, meron pong oil price rollback bukas mga kuya, ha? Ayon sa oil industry, 20 centavos ay babawas kada litro ng diesel. 45 centavos kada litro ay babawas sa kerosene. Ayan. At ang gasolina naman ay babawasan ng laki-laki. Nalilula ka ba lang sa laki-lakay? 10 centavos per liter mga kuya, ha? Nagpatupad pa kayo. Nakakakilig. Ang mga pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende sa paggalaw sa pandaigdigang merkado. Kala ko depende sa desisyon ng kartel. Ay! O nga pala, yung mga oil spill pala dyan sa Bataan, ha? Mukhang iniimbestigahan ito ng NBI, mukhang smuggled, paihi. Ayan. Umiiwas sa tax yan, Lakay, pagka ganyan. Yes. Kaya kahit na bawal maglayag, kahit na bumabagyo noon, pinilit pa rin. Nandyan na. Ayan, tumaob tuloy. Ayan, nagka-oil spill pa. Showbiz. Mother Lily Monteverde, founder ng Regal Entertainment, pumanaw sa edad na 85. Idetalye mo, Showbiz Princess Alia Ecatlo IV. Nagluluksa ngayon ang entertainment at film industry sa pagpanaw ni Mother Lily Monteverde. Lumaki-bilang buhay ang ina ng Regal Entertainment na kilala rin bilang Mother Lily sa edad na 85 kahapon. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na si Goldwyn Monteverde pero hindi na idinatalya ang dahilan. Si Mother Lily ay magdiriwang din sana ng kanyang 86th birthday ngayong August 19. Ang pagpanaw ng isa sa mga haligi ng Philippine entertainment industry ay halos isang linggo lang ang pagitan mula noong pumanaw ang kanyang asawa na si Father Remy Monteverde noong July 29. Sa inilabas na pahayag ng Regal Entertainment, sumakabilang buhay si Mother Lily dakong 3:18 a.m. kapiling ang kanyang mga anak at mga apo. Si Mother Lily ang founder, president at CEO ng Regal Entertainment na nagsimula noong 1962. Siya rin ang naging producer ng mga sikat na pelikula gaya ng Mano Po
Scorpionite, Shake, Rattle and Roll, My Monster Mom at iba pa. Kasabay nito ang pagsikat din ng kanyang regal babies gaya ni na Maricel Soriano, Gina Alahar, Gabi Concepcion, Alma Moreno, Julie Vega, Lucky Serna, Dina Bonnevie at iba pa. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya pala malungkot na malungkot si Governor Daniel Fernando, ha? Si Mother Lily pala ang nagpasikat kay Scorpionite Boy. Ayan. Regal baby rin siya, Lakay. Ayan. Yan sumikat si Governor ni Scorpionites. Ayan. Ang kilala ko kasi na Regal baby, Lakay, si Chris Aquino. Chris Aquino. Kasi di ba Ayan. Pido Dida? Ganun ba? Ayan. Ako na pagkatan yung edad ko dun sa Pido Gabi Dida. Concepcion. At maraming salamat sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Nagasara po ang palitan. Aba, gumaganda mga ateng, mga misis, mga kuyang, ha? Tumatadag ang ating piso, ha? Yun. Governor Eli Remolona, Secretary Ralph Recto, ha? Nagsara ang palitan ng foreign exchange trading, mga misis. Sa dollar ay 57 pesos and 90 centavos. Wow! Ngayon lang ulit ako nakalit ng 57, Lakay. Laging 58 yan, di ba? Ayan, nung weekend, last Friday, 58.08 Ayan. Maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay. At yan ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye!